coastal name na Yagi. Bahagya pa itong lumakas sa 85 kilometers per hour na yung lakas ng hangin, 105 kilometers naman yung per hour yung gustiness, at malapit na ito mag-landfall dyan sa may, kung hindi sa northern part ng Aurora, ay sa may southeastern part ng Isabela ngayong hapon or mamayang gabi. Pero as we can see, yung kumpol, yung makapal na blob or malaking makapal na ulap niya, nasa may southern part pa ng Luzon. Pero sa mga susunod pong oras, kapag tumama na itong bagyo dyan sa bahagi ng Northern Luzon, ay unti-unti na pong ninipis yung ulap sa atin. Doon naman sa may Northern Luzon, malalakas yung mga pag-ulan. At ito yung ating magiging forecast track, no? Pagtawid dyan sa Northern Luzon, pa-northwest, ito ay lalabas din eventually sa northern part ng Philippine Sea. So by Wednesday, posibleng na sa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility yung bagyo. Pero maulan pa po hanggang sa katapusan ng linggo, pwedeng hanggang mga Friday, dahil hihila to ng habagat. Kaya din yung makakapal na ulap ay dito yung concentration sa kanyang kaliwa sa may kanluran niya instead na doon mismo sa sentro ng bagyo. Meron tayong nakataas na wind signal, of course. Nakataas ang signal number 2 sa Ilocos Norte, sa Apayao, Eastern Kalinga, Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Northern Aurora, Polillo Islands, at Northern Camarines Norte. Nakataas din po yung signal number 1 dito po sa atin sa Metro Manila, sa Batanes, Ilocos Sur, La Union, Eastern Pangasinan, Abra, ibang bahagi ng Kalinga, sa Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, ibang bahagi po ng Aurora, Nueva Ecija, eastern parts ng Pampanga at Bulacan, at nalalabing bahagi po ng Quezon Province. At pati po sa Rizal, sa Laguna, silangang bahagi ng Batangas, sa Marinduque, at nalalabing bahagi po ng Camarines Norte, at pati po sa Camarines Sur, at dyan sa amin sa Catanduanes. Ito yung mga signal ay para sa malakas na hangin, no? Meron din tayong heavy rainfall warning as of 2 p.m. Nakataas po ang orange warning level para sa intense o matindi pang pag-ulan hanggang mamaya pang alas 5 yan sa Metro Manila, Quezon Province, Zambales, Bataan, Batangas, Laguna, Cavite at Rizal. Basically, Metro Manila and Calabarzon. And then, meron din tayong yellow warning sa Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan at Northern Palawan para naman sa malalakas na mga pag-ulan. So, patuloy pa rin po yung banta ng mga pagbaha and landslides. Kung binabaha na yung mga lugar, ibig sabihin ay posibleng hindi pa bababa agad yung taas ng tubig doon. Pero Ariel, napanood ko yung interview mo with Carmina kanina sa Dateline nga CNC. Tapos diba tinanong niya kung ito na ba, itong araw na ba yung pinakamalakas na ulan for this week dahil sa bagyong Enteng. Sabi mo naman, parang, pero kahit uulan na nga hanggang Friday. Pero ba dahil lumakas si bagyong Enteng, does that mean the worst is not yet over? Well, actually, lalakas siya, pinakamalakas siya pag nakalabas na ng northern part ng Philippine Sea. And as we can see from this animation na piniplay natin ngayon, no, yung habagat po kasi magpapaulan pa sa western part ng Luzon kasama yung Metro Manila. So, bagamat nakita natin no, na kaninang kagabi hanggang kaninang madaling ngayong umaga ay medyo malalakas yung ulan, pwede pa rin may malalakas pang ulan sa mga susunod na araw. So, yun ang hindi natin kailangan parang i-ignore kasi syempre yung habagat po, ang mga pag-ulan talaga ay usually malalakas sa umaga. So in terms of kaninang tanong ni Carmina, no, in terms of cancellation or suspension ng classes at government work, usually yung mga LGUs naman ay binibase sa ulan sa umaga yung pagsuspende. So pwede pa rin pong may mga class suspensions pa sa mga susunod na araw dahil sa malalakas na ulan pa sa umaga. Sa punto ito pala, Ariel, hindi pa nagla-landfall o tumatama sa lupa itong bagyo, no? Oo. Palandfall pa lamang siya dyan sa Aurora at Isabela area. Naku, marami pa naman dyang area na bahain din. Landslide prone. Landslide prone area at flood prone area din. No? Ang isa sa mga dapat din bantayan, Ariel, dahil nga medyo marami nang binubuhos sa ulan tong Enteng, ay yun nga yung mga lupa natin medyo saturated na, kumbaga punong-puno na ng tubig, no? Kaya mabigat.